Oy, bago ako magsulat ngayong alas 4 ng madaling araw, nais ko munang magbigay ng analysis sa nangyari kahapon. Tama nga ang isang ads. Ang sabi roon, ang basurang itinapon mo ay babalik sa'yo. Dahil ang isang security ni Saldico ng Ako Bicol Party List ay merong atomic bomb ng katotohanang isiniwalat kahapon. Walang iba kundi si Orly Regala Gutesa. Ito ang sabi niya. Yung palang pera na binuhat namin at idinideliver ay mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon at medikal na programa ay napunta pala sa mga bulsa ng mga politiko. This is the truth. This is moment of truth. Gaya ng sinabi ko dun sa isang madre, hindi ko po siya sinisigawan. Malakas lang boses kasi maingay. Hinawakan ko siya sa balikat kasi nakatingin siya sa camera para bang sinabi kong tumingin ka dito. At ang sabi ko, kailangan mong malaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Ganon din ngayon kay Orly. Naalala ko nun si Mayor Vico napunta ron, siyempre presidente ng Senate ang kanyang tito Sen, at nakita ko nun hindi siya taga Pilipinas kundi taga Pasig siya dahil sinabi niya nga sa mag-asawa ang magnanakaw ay kapatid ng o asawa ng magnanakaw. Diniin niya lamang yung diskaya pero hindi niya sinabi ang blood control. Kaya natutuwa ako, merong isang tao diniin din katulad ni Diskaya, walang iba kung hindi si dating former congressman Romualdez at walang iba kundi si Ko na sinasabihan kong ang dalawang ito ay buwayak. Buwaya na, bayawak pa, walang iba kundi si Tambalos Luz at si Kong Korakot. Gaya ng sinabi ko, yung mga tinatawag nating contractor is just only tip of the iceberg. Mas matindi yung mga taong nasa likod nila. Ulitin ko, tao ng gobyerno, walang iba. Involved ang mga taga DPWH at ang mga congressman, mga politiko at meron pang syempre dinadawit na hindi ko alam kung ganti lamang ito ni Saldico kay Joel Villanueva. Syempre, nalulungkot ako kung totoo yun. Pero kung hindi naman totoo yun, natutuwa ako. Bakit? May extra mileage mile yun pagdating sa social media. Kasi, ulitin ko, ang katotohanan pa rin ang malalantad. Siya ba ay biktima o nangbibiktima si Senator Joel? Abangan natin ang katotohanan because the truth is rolling right now. By the way, wag ho kayong mabubulagan. Hindi lamang po flood control ang problema ng korupsyon sa Pilipinas. Nandun ang mga ilaw, nandun ang kalsada, nandun ang ICAT. Siyempre, may custom pa tayo. Meron pa tayong PhilHealth at kung ano-anong ahensya. Ang korupsyon sa Pilipinas ay sobrang laganap. Kumbaga sa nananalaytay na sa ugat ang korupsyon sa mga Pilipino. Imagine niyo, sa ayuda na lang. Isang dahon, 5 o 6 ang nagwawalis. Ito pang matindi. Ang linis-linis, itatapon yung basura, magwawalis kuno, papapicture, at ang malupit, iiwan pa yung basura. Marami ho. Ang korupsyon po
kailangang masugpo, hindi lang sa mga tao sa palasyo, kundi sa bawat individual na meron ng kamandag ng korupsyon. Tatandaan ho natin, napakayaman ng Pilipinas kumpara sa Singapore na mismong tubig kailangan pa nilang i-import. Meron lamang ang Singapore human resources strength. Naalala ko, dito sa Pilipinas, kapag nagtanong ka, ituturo lang sa'yo, yun, doon yun, pumunta ka ron. Minsan nagtanong ako sa Singapore, alam yung ginawa ng tao? Sinamahan pa ako mismo doon sa lugar na pinupuntahan ko. And I asked her, why are you like that? Ang sabi niya, sa school daw nila, tinuturo na sa kanila na mahalin ang turista. Dahil ito ang gagamitin para ang economic situation nila ay tumaas. True enough. From third world country, naging first world country, maliit na bansa, pero napakayamang bansa at napakagaling. Sabi nga ni Lee Kuan Yew, okay siya kay Marcos being a dictator. But the problem is the heart of corruption. Dati, ang usapan namin noon, bilang aktivistang makabayan, si Marcos at ang crew niya ang korap. Pero ngayon, tumami ang mga korap. Tanod pa lang, korap na. Kaya naniniwala ako sa sinabi ni Colonel Orly na isang security, basura ang dala niya. Yung pala, yung perang yun, lilikha ng basura talaga. Kaya ng sinabi ko, ang basurang itinapon mo, babalik sa iyo. Dahil kung tama ang isip, tama ang silip. Magandang umaga po sa inyong lahat.